Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa usapang Biblia tayo. At I just want to invite you for a quick prayer. Let us bow down our head and close our eyes. Hallelujah. Ama dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang umagang ito na minsan pa o Diyos ay dinako mo kami sa usapang Biblia. And I pray, O God, that may continue to guide me and lead me for this message that I'm going to share. I pray that those who will watch later, oh God, they will be blessed upon this topic that we're going to discuss today. And I pray, Lord, that let your ministering angels and by your blood, oh God, protect each and every one of us, especially, Lord, today. Father, we thank you, magnify your name, Lord. We glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. So, ang topic ko po sa magandang umagang ito ay pinamagatan ko pong Be Strong and Courageous. I want you to open your Bible to Joshua chapter 1 verse 9. I know you are very familiar with this word, but let me share this with you. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, mababasa po natin mga kapatid dito sa Joshua chapter 1 verse 9 ay, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa Tagalog po mga kapatid, hindi ba kita inuutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Praise God. To God be the glory. So mga kapatid, bigyan po natin pansin ito sa magandang umagang ito. Yung po ating binasa ay nagpapakita na ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na tayo daw po ay magpakalakas at magpakatapang. So bigyan po natin ng pansin yung magpakalakas. Ang iba po sa atin, ang naiisip lang natin kapag magpakalakas ay yung atin po mga pisikal na pangangatawan. Pero yung, I believe, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan mo magpakalakas ay hindi lamang po sa pisikal, kundi kailangan po ito ay maging mental, emosyonal, at higit sa lahat ay ang spiritual. Narinig ko po to many times. Sabi po, wag natin hayaan na ang ating mga anak ay makonsentrate ang kanilang isip, ang kanilang emosyon sa pagpapayaman. Kundi kailangan sila po ay maging malakas, most especially pagdating po sa emosyonal. Kasi pag sinabi pong emosyonal, pag matapang ka doon mga kapatid, madali mong mapagwagyahan ang lahat ng bagay. At lalong-lalo na magpakalakas tayo sa ating spiritual. So bigyan muna po natin ng pansin, saan ba tayo magpapalakas? Okay? Like kanina po katulad ng sinabi ko, hindi lamang sa bagay ng physical, kundi dapat emosyonal, okay? Mental, at higit sa lahat ay spiritual. Ngayon, saan ba tayo magpapakalakas? Natanong po yung saan tayo magpapakalakas at kanino tayo magpapakalakas. Okay? Alam natin na hindi natin kaya magpakalakas o we cannot be strong or we cannot be strengthened by our own doing. Sa sarili po nating lakas hindi natin kakayanin. Kailangan po natin ang Diyos. Take note of that. Kailangan po natin ang Diyos. Pastora, biblical ba yan? Okay, biblical po ito mga kapatid. Paano tayo magpapakalakas? Okay, I want you to open your Bible to Ephesians chapter 6 verse 10. Like po sinasabi, this is just a 15 minutes. So, pag-aaralan lang po natin ng madali. So, how we can be strong? The Bible said we need to be strong in the Lord. Ephesians chapter 6 verse 10. Sabi po dito, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? Ang explanation ko po doon ay, we have a mighty and a powerful God. We can only be strengthened by Him. He can use people to relay His message, but we will not be strengthened by human alone. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon po ay nagpapalakas sa atin. Kung meron tayong isang paghuhugutan ng lakas, ay walang iba kundi ang ating Diyos. At ang sabi po doon sa ating binasa, ay magpakalakas tayo sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kalakasan. We need to be strengthened in His power. Hindi to po power ng tao, hindi po to kalakasan na nagmumula sa tao, kundi yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Sabi po doon, be strong in the Lord and in the power
of His might, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. At katulad po na binasa natin kanina, we have a mighty God, we have a powerful God. Okay? So sa panahon po ngayon na may pandemic, at lalo na po yung nangyari sa Pilipinas na meron po tayong strong typhoon na nangyari sa lahat halos ng parte ng Pilipinas, okay, sa Bicol, okay, sa Cavite. Salamat sa Panginoon, mahina lang po ang Manila, pero mga kapatid, kailangan natin magpakalakas ng mga panahon na to, lalo na po na meron tayong pandemic. At sa pang-araw-araw na tinatahak natin, sa pang-araw-araw na hinaharap natin mga kapatid, kailangan lang natin magpakalakas at magpapakalakas lang tayo sa presence ng Panginoon. Amen? Through what? Of course, through reading His Bible, through prayer, at the same time, pagbulay-bulay sa kanyang mga salita. Wala tayong ibang paghuhugutan ng lakas sa mga panahon na to, kundi sa Panginoon. Kaya po yung topic ko, be strong. So paano naman po yung courageous? Be courageous. Okay, nabasa po natin sa ating binasa, have I not commanded you? Be strong and be courageous. Do not fear, for I will be with you wherever you go. So pag-usapan natin po yung being courageous. Bakit ba tayo sinasabihan na maging matapang? Hindi po ito yung pagiging matapang nung alam natin na parang hari ng daan o being king of the street, being notorious, kundi yung pagiging matapang natin mga kapatid ay pagiging matapang bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos at bilang pinili ng Diyos. Bakit sinasabing maging matapang? Kasi ito po yung panahon na marami ang nanlulupaypay, nanghihina dahil po sa pandemic. At the same time, yung nangyari pong typhoon na alam natin na maraming disaster na nangyari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngayon, another thing is that bakit tayo kailangan maging matapang? Matapang mga kapatid because we are in a battle. Pag sinabing we are in a battle, hindi lang ang kinakalaban natin mga kapatid, ang demonyo, kinakalaban din natin ang mundo na ating kinagagalawan. At sometimes, kalaban natin din minsan ang ating mga sarili. We need to be courageous in a sense mga kapatid na kailangan nating magpakatapang sapagkat meron tayong kalaban. At alam natin, ang unang-unang kalaban natin ay si Satanas. Kaya bakit siya ang kalaban natin? Sapagkat I know you are very familiar with this verse sa John chapter 10 verse 10. Sabi po dito mga kapatid, sa John chapter 10 verse 10, okay, basahin po natin. Okay, sabi po sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog po, ang magnanakaw ay pumurito upang magnakaw, pumatay, at sumira. Pero si Jesus po, ang sabi niya ay ako'y naparito upang kayo magkaroon ng buhay. At sabi po sa ibang version, buhay na kasiya-siya. So ano ibig sabihin ito mga kapatid? Maging matapang tayo sa pakikipaglaban sa mismong kaaway natin. Walang iba kundi si Satanas. Kasi alam din po natin, sabi ng Bible, pag may mga struggle sa tao, hindi po yung tao ang kaaway natin. Sabi po na Ephesians, we wrestle not flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. So ibig sabihin, nakikipaglaban tayo sa mundo, minsan sa sarili natin, at unang-una si Satanas. Kasi ang trabaho niya mga kapatid is pumatay, magnakaw, at sumira. So, ibig sabihin, lahat yan, lalo na sa ating mga Kristiyano, ninanakaw niya ang ating kagalakan, ninanakaw niya ang ating kasiyahan, okay, ninanakaw niya pati yung ating, yung ating kalalagayan na tayo ay ligtas, na tayo ay protektado ng Panginoon. Kaya laging ang lahat na lang nangyayari, especially in this pandemic, pansinin niyo mga kapatid, puro takot ang inilalagay ng marami sa ating mga isip at sa ating mga puso. Pero kung tayo ay nakarely sa kapangyarihan ng Diyos at nagiging matapang tayo, unang-una dahil tayo ay may Diyos, hindi niya tayo iwanan, sabi nga huwag kang matakot, sapagkat tayo, ang Panginoon ay laging sa atin. Okay, sabi nga ng Bible, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. And we are even protected by His angels and we are always covered by the precious blood of Jesus. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, maikli lang po ito sa oras na to, pero pinaalalahanan lang tayo na kailangan nating magpakatapang
Amen? In what sense? Kasi kailangan natin tumapang sa mga panahon na to. At hindi rin natin kakayanin na maging matapang o maging malakas kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. I hope and pray mga kapatid, ito lang ay isang maikling mensahe upang mapaalalahanan tayo na sa panahon na to ay kailangan nating maging malakas, hindi lang physical, kundi mental, emosyonal, at spiritual. At kailangan nating may magpakatapang sapagkat mga kapatid, meron tayong kalaban. Okay? Na nagmamatsyag. He's like a roaring lion looking for someone to devour. Kasi kung merong gusto sa Satanas ngayon ay panghinaan ka, okay? Manlupaypay ka, mawala ang focus mo kay Jesus, ma-focus ka sa problema ng buhay at sa maintindihin ng buhay. Kundi sa mga panahon na to mga kapatid, katulad ng ating binasa, sinasabi ng Panginoon, hindi ko ba sinasabi sa inyo na ikayo magpakalakas at magpakatapang, sabi ng salita ng Diyos na ating binasa, at ang sabi doon mga kapatid ay, huwag kang matakot, ni manlupaypay. Ulitin natin yun. Huwag kang matakot, ni manlupaypay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, kaya tayo matapang. At kaya tayo matapang dahil mga anak tayo ng Diyos. Kung ikaw nga anak ng presidente, di ba parang ang tapang-tapang mo? Halimbawa, may mga bodyguard ka, matapang ka, suungin. Ano man ang mga struggle, okay, mga danger, kaya mong harapin. How much more kung alam mo ang kasama mo ang Diyos. At the same time, alam mo na ang kalakasan mo ay galing sa kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. So sa magandang umagang ito mga kapatid, I hope and pray that we are reminded once again that we need to be strong and be courageous. Magpakalakas at magpakatapang sapagkat kasama mo at kasama ko ang Diyos. To God be the glory. And I want to invite each and every one of us again to pray for all the nation of the world. And again, let us bow down our head and close our eyes. Father in heaven, we thank you, Lord, once again for a short message. I hope and pray, Lord, that all of us have reminded that we need to be strong and be courageous in this time that we have pandemic, and at the same time there are typhoon that experiencing in the past and even just days ago, especially in the Philippines and also America, Lord. They have this election today. I hope and pray that there will be a peaceful time in America, even though the next president will be chosen. If it is Trump, to God be the glory. If it is Biden, oh Lord, I know you have a purpose why, but our heart's desire, Lord, is that Trump will win because he's a man who have fear of the Lord. Lord, bless America today for the election day. And I'm also praying for the Philippines, those who experience, Lord, the typhoon, the disaster of Typhoon Rolly, Lord. Bless them and continue, Lord, to supply all their needs according to riches and glory through Christ Jesus. Kaban mo, Panginoon, ng mga taong nawala ng kanilang tahanan. Provide mo sila, Panginoon. Maging yung kanilang kakainin, Lord, provide mo sila. Gumamit ka, Panginoon, ng mga tao na tutulong sa kanila. And Lord, I pray for the government. May continue, Lord, to bless them, guide them and lead them, especially our President, Lord Duterte. Continue, Lord, to give him strength, physically, mentally, emotionally, and spiritually. At hanapin ka niya, Panginoon, habang ikaw ay matatagpuan. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, Lord. Kasama na kanya mga staff, Lord, the cabinet members, Senate and Congress, oh Lord, and the vice mayors and mayors, oh God, the governors and the simple barangay captain and their staff, oh God, hallelujah. I hope and pray, Lord, that you will bless Philippines, even though they are experiencing this kind of disaster, Lord, because of the typhoon. I'm also praying, Lord, for Japan. Bless Japan. I hope and pray that all the leaders of the nation would come to know you as their Lord, God, and Savior. And you said, Lord, in your word, blessed is the nation whom whom God is their Lord. I also pray, Lord, that you may stop the COVID-19 so that we will go back to our normal life, especially, Lord, for us to share the word of God. And to bring the good news to all the people that need salvation. I'm also praying, Lord, for all the Asian countries, the Muslim countries, the European countries, oh God. And we are also praying for Israel. Give peace to Israel. And Lord, we are also praying for each family that we are representing, wherever they are, guide them and lead them. Continue to supply all their needs and our needs according to riches and glory through Christ Jesus. We are praying, oh Lord, that you may stop the coronavirus soon, Lord, according to your will. Not our will, but let your will be done.
I pray for the frontliners, whoever they are, military men and women, the nurses, the doctors, Lord, those who are doing their job as a frontliners, Lord. Bless them, guide them, and lead them for your name's sake. And Lord, I'm praying for all the pastors, the Christliners, the pastors, the evangelists, the teachers, the prophets, oh God, apostles, and all the members of the churches around the world. Bless them and continue to strengthen each and every one of us in our spiritual. And Father, for today, we thank you, Lord, for everything. We glorify your name, we magnify your name, and we bring back all the glory and honor. In your mighty name, Jesus Christ, we pray. And all the people of God say amen and amen and amen. Hi, Sister Nancy, Sister Lisel. Hi, Eunice. Hi, Sister Ren. Hi, Sister Ellen. And hi, Pastor Rene Salazar and family. To God be the glory. And for those who will watch later, may the Lord bless you. Amen and amen.